Mga kabiday sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito maganda pag-usapan po ito. Ano po, na? I'm sure makaka-relate po tayong lahat po dito. Lalong-lalo na po yung mga private sector employees po mga kabida. No? Okay? Now, dito sa headline po ng The Manila Bulletin dated December 27, 2024. Ano po? No? Ang nakalagay ho dito mga kabida, private sector workers face higher SSS deductions beginning 2025. Ayan. Ang ibig sabihin ho dito, since tataas yung deduction po natin sa ating salary po, no? Lalong-lalo na po yung mga workers, mga empleyado, tataas yung ating monthly contribution po, premium contribution po sa SSS. Okay? Now, malulula talaga kayo. Ha? Dito ho sa laki ng ating increase po, no? Sa ating monthly contribution po mga kabida. Effective January 1, okay, ito ha. Effective January 1, 2025, the SSS contributions rate or contribution rate will rise to 15%, okay? According to circulars number 2024-006 to 2024-010, which cover 5 number groups. Okay? These circulars released on December 19 supersede circulars number 2022-033 to 2022-037, which outlined the 2023 contribution rates or rate at 14%. So, ang ibig sabihin dyan, yung 14% na increase po ng 2023, nung 2023 po, superseded na po yun, o superseded na po yun mga kabina, no? Dahil ho dito sa bagong circular, tataas po ng 15% yung increase po ng monthly contribution po ng mga members. Ayan. So, anong ibig sabihin dyan? Ang ibig sabihin dyan mga kabida is dagdag pasanin, dagdag pasakit sa pang-araw-araw pong daily income po ng ating mga kababayan, lalo na po doon ho sa ating mga empleyado, no? Tayo po, mga empleyado po, no? Although monthly nila dinideduct yung o dinideduct yung monthly contribution po natin, sa SSS mga kabida. Malaking bagay na yung 15%, ano? 'Di ba? Malaking bagay na 'yon, mga kabida. Now, anong rason kung bakit ho magkakaroon po ng increase sa ating monthly contribution? Ito po. Ito yung kanilang rason ha. Unang-una po is to shore up revenues. Ibig sabihin, gusto ho nilang makalikom po ng revenues o income, additional income, okay? And ensure long-term stability. So, ibig sabihin, pag hindi ito gagawin po ng SSS mga kabida, baka ho yung stability ng ating ng pension fund, okay? All right? Baka ho short term lang 'yon, Dahil ho hindi kakayanin kung wala hong increase na mangyayari po mga kabida. 'Yun ang ibig sabihin dun 'di ba? To ensure long-term stability. Ayan pa. Okay? Dami hong mga komento mga kabida dito sa balitang ito, no? At nung binasa ko yung mga comments, actually, may mga nagsasabi doon, wag naman po sa mga members ibigay yung yung kumbaga yung additional burden, Kasi ho dapat kukunin doon ho sa mga top executives po ng SSS. Okay, di bali yung mga empleyado kasi deserve naman nila 'yon, po. Yung mga top executive po, mga kabida ng SSS kasi ho malulula kayo sa laki ho ng kanilang sweldo at sa kanilang mga perks. Okay? Now, patunay po 'yan. Patunay po 'yan mga kabida. Papakita ko po sa inyo ito hong COA report, no? Alright? Ito po yung nangyari noong 2022,
Balita po ito mga kabida mula sa Rappler. Ang sabi po dito sa balita po ng Rappler, kasi ano to ang pinagbatayan po nila dito mga kabida is yung cover report, ano po, no? Ayon po dito, the executives of Social Security System or SSS altogether received 116.244 million pesos in salaries, okay, in 2022. So laki okay, 116.244 million pesos salary lang yan mga kabida sa mga top executives so nila, no? From the president, CEO, vice president, yung senior vice president, assistant vice president, parang ganun no? Yun yung mga top executives so nila mga kabida, no? Mantakin nyo 116,244,000. Ang laki, salary lang yan for 2022, ano? Okay? Amounting to more than double or 101% kung ikukumpara po mga kabida yung total salaries po ng mga top executives po ng SSS noong 2021. Okay? Na nasa 57.754 million pesos lang po. Diba? So magkano yung increase? 1.1% mga kabida. Ayan. Salaries lang yun Hindi ho kasali yung mga perks. Okay, dito ho tayo sa mga perks mga kabida. Malulula talaga kayo. Okay. Dito sa perks, ang sabi po ng COA, the other allowances and benefits also rose to 43.24% year on year from 25.55 million pesos to 36.585 million pesos mga kabida. Perks lang yan. Kung susumahin mo yan, yung salary at saka yung perks, okay, mga kabida, aabot po yan ng almost 150 million pesos. Para lang po yan sa mga top executives po ng Social Security system. Ano po, Dito ho sa mga empleyado, okay? Employees got raised as well. The SSS personnel services expenses in 2022 totaled to 8.124 billion pesos or 396.583 million higher compared to 7.727 billion pesos in 2021. Mas malaki yung 2022 ano po. Now, ano sa tingin ho ninyo dito? Dapat ho bang dun ipasa sa mga members yung kakulangan po ng SSS para ho maging stable yung pension fund po ng SSS, mga kabida? O kailangan na sigurong magsakripisyo yung ating mga top executives po? 'Di ba? Unfair naman po, 'di ba? Hindi yung tumataas yung benepisyo po ng SSS. Sa halip po, tumataas yung contribution, pero yung benepisyo, ganun pa rin daw, mga kabida, no? Alright? How about dun sa mga loan benefits? Ang sabi po nila, tataas po daw yung minimum loan benefits po at saka yung maximum loan benefits po, mga kabida. Diba? Since meron hong reserve funds po itong SSS, baka maganda siguro doon na lang siguro kukunin po natin para ma-sustain po natin itong operation. Hindi ho doon mismo sa mga members Kasi sa ngayon tumataas yung inflation rate po natin tapos dagdag pa ito. Pwede kaya siguro maghanap ng paraan ng SSS mga kabida. Tulungan naman ninyo yung mga contributors. Huwag naman ho ninyong bigyan ho ng ano tawag nyo? Pasanin, dagdag pasanin, no? Ito hong mga contributors po.
Eh, buti naman itong mga top executives po ng SSS, eh, walang problema sa kanila kasi napakalaki yung kanilang sweldo at saka perks eh. Diba? Sustained. Kaya ho nilang i-sustain yan, yung kanilang pang-araw-araw hong pangangailangan po mga kabida. Pero ito hong mga members, okay? Itong mga members po, lalong-lalo na po yung mga nasa mababa hong trabaho mga kabida, no? Construction workers, ano pa yung mga mas mababa yung kanilang trabaho kumpara doon ho sa mga white collar jobs, ano? 'Di ba? So, yung increase na 15% malaki na 'yun, ano? 'Di ba? Sa mga blue collar job, okay? So, sana wag naman pong ah itaon doon ho sa panahon kung saan po ay naghihirap yung ating mga kababayan dahil ho dito sa pagtaas po ng mga pangunahing bilihin po mga kabida sa ating bansa. No? Wrong timing kasi yan eh. Yung ginagawa ngayon ng SSS, yung plano ho na magpapatupad po ng increase sa susunod na taon mga kabida. No? So sana po pag-aralan mabuti po ito wag magpadalos-dalos po mga kabida. No? Kung meron man pong dapat magsakripisyo ho dito, hindi ho yung mga members, kundi yung mga top executives ng social security system. Ayan. Para ho sa inyo mga comments, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click also the notification bell, and click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.